Meron na naman tayong isang viewers na nagtanong kung paano pagsamahin itong dalawang transformer. Isa ito sa mga hilig ko yung pagbubuhat. So hindi lang electronics yung ating hilig pero hindi tayo mahilig sa chicks. Ngayon kasi halos 3 years ako nagbuhat dati. Welcome uli mga katronics ito sa ating electronics, basic electronics. So may nagtanong na naman po sa ating isang viewer, si Miss Edwin Aligre. So may katanungan siya about sa transformer. Ayan so start natin. Siyempre mag-i-intro muna tayo. Si Mr. Edwin Aligre, paano nga ba natin pagsasamahin itong dalawang transformer na ito para tumaas ang kanyang amperahe? Ang sabi sa akin ni Mr. Aligre, meron siyang dalawang transformer na gusto niyang pagsamahin para tumaas daw ang voltahe. So pag pagsasamahin natin yung dalawang transformer, meron siyang dalawang klaseng connection. Merong transformer na center tap at meron ding transformer na yung single, yung single lang kanyang output. Halimbawa ay 30 at negative. At yung center tap naman, 30, negative, 30. Dahil wala tayong transformer na ganito kalaki na parehas ang voltahe niya, ito ang gagamitin natin, assuming na ito yung kanyang tinatanong dalawang transformer. Yung katanungan ni Mr. Edwin, magbabase pa rin tayo sa article ni Rakula. Yun ang ating susundan. Doon nga pala sa katanungan ni Mr. Edwin, para tumaas yung voltahe ng dalawang transformer. Actually, doon sa article ni Rakula, kapag pinagsama natin in parallel connection yung dalawang transformer, ay yung hindi yung voltahe ang tumataas, kundi yung kanyang amperahe. Halimbawa, ito yung transformer mo, sir, Ito mayroon siyang voltaheng, ito ay galing sa integrated amplifier. Ayan, Meron siyang 24 volts, 0, 24 volts. At assuming na halimbawa ito rin ay 24, 0, 24, nakaparehas nito. So, in parallel connection ang ating gagawin. Dito muna tayo sa kanyang, ito sa primary. Ito yung primary niya. At ito rin yung primary ng kabila. Sa unang connection, sir, yung ating primary, ito, yung kanyang input sa, yung galing sa 220. So, pagsasamahin lang yung dalawang yan, in parallel, Pagsasamahin ng ganyan. Ito na, sir, yung dalawang primary niya o yung dalawang 220. So, pagsasamahin lang natin in parallel. Itong pinagsama natin na ito, so ito yung magiging 220 mo. Dito yung plug, Dito mo na ilalagay yung iyong 220 na plug na ganito. Mas maganda, sir, maglagay ka muna ng fuse dito, so bago mo lagyan ito ng plug. So bukod sa fuse na ilalagay mo, maglagay ka rin, sir, ng switch na ganito para mas safe siya, So ganito lang ang gagawin mo sa yung primary o dun sa 220, Yan, in series parallel connection lang siya. Kapag naikabit mo na yung fuse mo tsaka yung switch mo, saka mo siya hihinangin, and then siyempre shift the first, kailangan mo siyang lagyan ng electrical tape o depende sa'yo kung mayroon kang yung kanyang soft start, pwede mong idagdag. Ayan, itong pinaka primary niya, so parallel connection lang siya, hindi siya series connection, parallel connection. Magbabase tayo sa article ni Rakula. Ito, sir, ay assuming na ito yung transformer mong dalawa, So ito ay assuming lang. Ito ay magkaiba kasing voltahe itong ating sample. So assuming na ito lang yung iyong katanungan. Ayan, in parallel connection lang siya. Pinagsama mo yung 220, 220 ng kabila, 220 ng kabila. Lagyan mo rin siya ng fuse. At lagyan mo rin siya ng switch na ganito. Yung malaking switch, At syempre, kapag may naglagay ka na ng wiring mo, so gumamit ka ng gauge na wire na malaki, katulad itong ginagamit ko. Kung power amplifier yung iyong gustong assemblin, Ganito, Royal Cold ang ginamit ko. So malaki yung kanyang gauge, para hindi siya uminit. Kumbaga, maglagay tayo ng wiring na required para hindi siya magkaroon ng problema. So after natin doon sa primary,
Dito naman tayo sa secondary. Assuming pa rin na ito yung transformer na sinasabi mo, no? Na may parehas siyang voltahe. Halimbawa ito 30, 0, 30. Yung kabila, halimbawa rin 30, 0, 30. So para mapagsama natin siya, para tumaas yung kanyang amperahe, tandaan na hindi yung voltahe ang tataas dito, kundi pare yung kanyang amperahe kasi parehas siya ng voltahe. So pagsamahin mo lang ito, itong kanyang dalawang ground. And then pagsamahin mo to dalawang 30. At sa kabila, dalawang 30 din. Ayan o, ayan kanyang parallel connection. Pagsamahin mo lang yung 30 ng kabila at 30 ng kabila at yung kanyang ground or yung top, sa pagsamahin mo rin at yung 30 ng kabila, 30 ng kabila, pagsamahin mo rin. At saka mo siya hihinangin ng ganito. Ayan ano, ito yung tinatawag na in parallel connection. Dalawang transformer na parehas ang voltahe. Ito yung kanyang ground, pagsamahin mo. At ito yung kabila na 30 volts AC, 30 volt AC, pagsamahin mo rin. Dito rin sa kabila, 30 volt AC, 30 volt AC, pagsamahin mo rin. Yan, ito yung tinatawag na in parallel connection, no? Dalawang transformer na parehas ang voltahe. Ngayon, paano mo siya lalagyan ngayon ng diode, ano? Ng ganito, ng power supply. Bridge diode ang kinakailangan mong ikakabit dito, sir, ha? Dito, katulad nito. So, pwede kang gumamit na mayroong part number na yan, 8010, kundi kaya 5010. Pwedeng dalawa rin na diode ang gagamitin mo, in parallel connection pa rin. Pwedeng dalawang diode, pwede ring isang diode na mataas ang amperahe niya o mataas ang kanyang voltahe. Dito sa diode na to, itong AC niya, ito. Ito yung AC, ito yung AC. At ito naman yung DC, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung AC niya, yung magka-cross na ganyan. Ito, itong dalawang 30 na pinagsama na ito, itong dalawang 30. So, dito mo lang ihihinang dito sa may AC niya, ito. Dito sa isang AC, at dito rin yung kabila sa isang AC. Hihinangin natin. So, kailangan, sir, no, mayroon kang board na ganito. Yan, katulad yun, no, dalawang diode ang ginamit ko. Kailangan mayroon kang board na ganito bago mo ikabit yung iyong diode. Ngayon, kung wala pa naman, pwede namang ganito. Pwede namang ganito, no? Yung DIY mo pa lang, kung nagpa-practice ka pa lang, pwede namang ganito kung wala ka pang board. Ito yung kabilang AC mo. Ihinang mo lang dito sa AC. Ito naman yung sa kabilang AC niya. Ayan, ito sir, ano, yung pinagsama nating 30 sa kabila. Ito, nakahinang dito sa AC. At dito rin sa kabila, dito sa AC. Ito yung magiging output mo ngayon, no? Ito yung positive out. Yan, DC. Ito na yung DC niya na papunta dun sa iyong mga kapasitor. At ito yung iyong ground, papunta rin dun sa kapasitor. Ayan. At ito yung positive DC niya out. Ito yung kanyang positive, papunta rin sa kapasitor. At ito yung kanyang negative VEE o yung kanyang VEE papuntang kapasitor. Ito yung positive BCC. So halimbawa sir, mayroon ka ng ganitong kapasitor, no? Gagamitin mo ngayon yung iyong dalawang transformer na naka-parallel connection. Lapit natin yung camera para makita mo connection. Ito yung iyong ground. So papunta rin dito sa ground. Ito yung isang AC na 30 volt AC mo dito. At yung isang 30 dito. Ito yung ground ng transformer. Ayan, mas mabuting lagyan mo siya ng ganito, hindi kaya electrical tape. At ito naman yung isang 30 volts mo. At ito naman yung kabilang 30 volts. Ayan o, assuming tapos na tayo. Ito na yung transformer na sinasabi mong 30, 0, 30, 30, 0, 30. Ito itong isang AC niya na pinagsama natin papunta dun sa diode mo, yung kanina. And then itong isang AC papunta rin dun sa diode mo. At itong ground papunta dito sa may ground ng kapasitor.
So, mas mainam na lagyan mo siya ng fuse, no? Kung mayroon ka na ng board ng capacitor o fuse at bleeder resistor, no? Gumamit ako rito ng 5 watts, 15K. Pwede ka rin gumamit dito ng mas mataas na value para mas mabilis yung kanyang discharge. Ganon din sa kabila. At naglagay din ako ng light indicator. Kung gusto mong lagyan ng light indicator, doon kanya sa mga positive VCC, ang gagamitin mong resistor dito ay 56K, no? 1/2 watt at isang lead indicator o lead light indicator. Ayun, no, sana ay naliwanagan si Mr. Edwin Alegre, no, assuming na ito na yung natapos mong power supply. So hindi natin siya ipa-power on kasi magkaiba ang voltahe nitong ating sample, no. Wala tayong transformer na parehas ang voltahe. Assuming na ito na yung natapos mo. And then wag mong kakalimutan na i-double check lagi, no, bago mo isaksak sa 220 o bago mo gamitin yung iyong test valve, no? Laging gumamit ng test valve bago mo siya i-power on. Ayan, sana no kay Mr. Alegre. So, kung hindi ka pa rin naliliwanagan sa ating tutorial, ay i-chat mo lang ako, sir, no? Tutulungan kita hanggang sa matapos mo ang iyong power supply. At the end of our video, siyempre, kailangan natin mag-shoutout, ano, kay Mr. Jomar Bukat. Yan, isa yan sa mga masugid nating taga-suporta sa Mr. Jomar Bukat, shout out sir, kay Mr. Goryo at kay Mr. Langga Brigundot, no, sa abroad dito, kay Mr. Jomar Cabrera Rostia, sa abroad din yan. And then shout out din siyempre sa lahat ng ating mga master, no, sa electronics, no, kay Mr. Ginny Dorion Magistrado at kay Mr. Sir Tony Tixon. Ayan, namatay na naman yung ating DIY na ilaw. Ayan, so maraming salamat po, no. At shout out na rin po sa iba. Hindi na natin maalala pa yung ibang pangalan ng ibang nagpapa-shoutout, no. Shout out po sa inyong lahat. So wag po kayong mag-alala hangga't mayroon tayong nalalaman sa electronic na basic, no. Ituturo ko po sa inyo at doon sa mga professional po, tulungan nyo na lang po kami. So maraming salamat po kay Mr. Edwin Alegre.